Isa sa abala ngayong holiday season ang Land Transportation Office dahil sa dami ng inaasahang babiyahe sa mga probinsya para magbakasyon. Kasabay ng paghahanda ng tanggapan ang maigpit na pagpapatupad ng batas trapiko at may panawagan din sila sa mga delinquent motor vehicle owners. Para talakayin yan at ilang pang issue patungkol sa transportasyon, makakasama natin si Land Transportation Office Region 1 Director, Danny Martinez. Hello, RD Danny. Welcome to Mornings with GMA Regional TV. Thank you for gracing our program. Ang busy nyo sa LTO. Yes, good morning, Joanne, at sa lahat po ng ating mga kapuso. Okay, ito na, RD. Tinututukan ngayon ng LTO ang mataas na bilang ng road crashes. 55% ay dahil sa motorsiklo at human error. Paanong paghahanda natin dito ngayong holiday season, RD? Actually, based on statistics, ay meron tayong 33 deaths a day. Oh. At itong 33 deaths a day dito sa Pilipinas ay attributed po yung 55% ito sa mga motorsiklo. So, ang ginagawa po natin ngayon ay para masumpo po ito, ay nagkakaroon po tayo ng persuasive type of enforcement bago tayo mapunta sa preventive, then sa punitive. Pag sinabi ho nating persuasive type of enforcement, ay kailangan makumbinsi natin ang taong bayan na meron tayong batas na dapat sundin. Ang batas na to ay dapat nilang malaman para pag sumunod po tayo sa batas, malamang malayo po tayo sa disgrasya. Okay, dalawa lang yan eh. Mechanical or human error? Actually po, number mataas? one is human error. Okay. Anong dahilan? Human error because of? Meron nga ho tayong kasabihan, ignorance of law excuses no one. Actually, we need the safety laws dito sa ating bansa to protect the three types of people sa ating kakalsadahan. May tatlong klase po kasing tao sa kalsada natin. Ang unang-unang bibigyan po natin ng protection ay ito po yung mga ignorante. Okay? Ignorante in the sense na hindi nila kabisado ang ating batas. So ano pong ginagawa ng LTO ngayon? Nagkakaroon po tayo ng free TDC, the Theoretical Driving Course, kasi po ayon sa ating batas, sa Republic Act 10930, ay kailangan masigurado po natin na lahat po ng aplikante na lisensya ngayon ay marunong, nakakaintindi po ng ating batas. So yun po yung unang ginagawa natin. Nagkakaroon po tayo ng free TDC. Okay? Actually po, pag ang isang estudyante na bago kukuha ng kanyang student permit, ay magkaroon muna nito para maalam siya sa ating batas. Seminar, kumbaga. Opo, seminar po. Okay, ito na nga, RD. Marami yung mga babiyahe, especially holiday season, magbabakasyon, sa mga probinsya, Christmas, New Year. Kumusta po ang implementasyon ng no registration, no travel policy ng LTO ngayong holiday season? Maging sa monitoring sa rehistro ng mga government vehicles. Yes, actually po, based on statistics again, ay may lumalabas po na marami pong mga sasakyan ang hindi po nakapag-rehistro ulit. So, ang ginagawa po ngayon ng LTO ay sinusulatan po namin lahat ng mga government agencies na kailangan i-avail po nila ito pong ating programa wherein, kasi po pag ang isang sasakyan ay hindi siya nakarehistro ng more than 3 years, ang kinokolekta lang po natin is 2.5 doon po sa kanyang dating rehistro. Ang ibig sabihin po nito, yung taon na hindi siya nakarehistro ay makokolektan po siya ng 150%. Then the current year, 100%. Now, kung ito po ay mahuhuli, kasi meron po tayong programang Revenue Enhancement Vehicle Users Program wherein pag nahuli po ang isang sasakyang hindi nakarehistro, lahat po ng taon na hindi siya nakarehistro ay mumultahan po niya ng 150% plus 12,000 pesos po na penalty niya for unregistered. So, napakalaki po nito. Pero kung i-avail po nila yung programa natin ngayon na pupunta na po sila voluntarily sa ating tanggapan, ay kahit ilang taon po silang hindi nakarehistro, kunyari 3 years or more, ang kokolektahin lang po ni LTO ay 2.5 lang po. Okay. Within this year lang yan na validity, RD? Or? Actually po, tuloy-tuloy po itong programang ito para po yung mga kababayan natin na medyo delinquents ay kailangan isaayos na po nila yung kanilang rehistro. Okay. Marami rin ang nagtatanong, RD, yung pagre-release ng bagong plaka at driver's license sa Region 1, kumusta na po? Actually po, yung backlogs po natin ay naibibigay na po natin. At ito, gusto ko kunin ang pagkakataong ito, na ito pong ating mga end users, ito pong mga nakabili ng kanilang mga sasakyan, yung pong mga plaka natin 2018 hanggang 2023 ay malamang nandun na po sa mga dealers ang kanilang mga plaka. Okay, so sana po makipag-coordinate po sila sa kanilang mga dealers
at para makuha po nila yung kanilang mga plaka. Ang medyo hindi pa po nagagawa ng ating planta ay yun po mga plaka ng 2017 pababa. So yung 2018 up to present po, malamang po ay nandun na po sa mga dealers natin. Okay. Sorry to ask, RD, bakit nauna yung mga present? Actually po, nung nagkaroon po ng change of administration, ay doon po nag-umpisa ito. Now, patungkol naman po sa ating mga lisensya, ay nagkaroon po kasi ito ng injunction na pinatigil po muna ng korte ang pag-supply ng ID cards sa LTO dun sa winning bidder. At but anyways, meron po tayong natitira pang mga cards, ano? Yes. At ito ay intended po para dun sa ating mga OFWs kasi naman po sa ibang bansa hindi nila ino-honor yung papel na lisensya. So naglaan po tayo ng mga ID cards para po sa ating mga OFWs, then sa mga kaibigan po natin o mga kababayan natin na magko-convert ng kanilang lisensya from foreign to local license ay mabibigyan din po ng ID. And for the backlogs of 2023, yun po yung paggagamitan ng ating mga ID cards ngayon. Okay po. So ibig sabihin, RD, right now, hanggang ngayon ang temporary pa rin ang binibigay na license card na... For the walk-in clients po. Walk-in clients. Pero yung mga nabanggit ko po kanina, automatic po may bibigay na po kanila yung license ID cards. Okay. May mga online services din ang LTO. Kumusta po ito? Gusto ko rin pong iparting sa taong bayan na pwede na ho tayong magrehistro, pwede na ho tayong mag-apply ng ating mga lisensya through online po. Wow! Naku, visit lang siguro yung website or official Facebook account o social media account ng LTO para malaman yung kung paano yung proseso. Ngayon nga po, RD, kapaskuhan, ito na, papalapit yung New Year. Gaano kahigpit ang monitoring ng LTO para maiwasan ang pangungutong sa mga motorista kasabay ng traffic assistance, RD? Yes, opo. Actually po, meron po tayong tinatawag na preventive type of enforcement wherein tuloy-tuloy po yung ginagawa nating roadside inspections at saka yung terminal inspections po natin. Lalo ho namin paigtingin ngayon, yun pong aming kampanya laban nga po dito sa no registration, no travel policy to ensure na lahat po ng mga sakyang tumatakbo sa ating lansangan ay roadworthy po. Okay, RD, nako, marami pa kaming nais itanong sa inyo pero konti lang ang ating oras. Maraming salamat po sa pagkakataon at ingat po kayo palagi. Maraming salamat din po.